si Carol at si Mang Ilyong, tapusin natin yon ng maayos sa tulong ng ating trio tagapayo. Halimbawa, kung magkikita kayo ng magulang mo, bakit hindi siya ang magiging kasama mo para matulungan ka? Oh. Ano ko naman po sarili? Kasi sabi mo kanina, gusto mo na magkita kayo ng nanay mo at magkaayos kayo. Nasabi mo rin yung salitang kailangan ikaw ay magbago. So alam mo yung salitang pagbabago. Intindido mo yun. Nasa kalagayan mo ngayon, may mali. Sa pakikitungo mo, may mali kang nagagawa. Gusto mong baguhin yun. Opo. Wala pa akong magagawa. Ganun po talaga buhay. Ay, hindi. Hindi. Hindi ganun ang buhay. Kaya naging ganun ang buhay kasi ikaw may gusto nun. Attorney Acosta, sa usaping legal, mukhang wala naman po tayong masyadong dapat pag-usapan. Pero syempre po, bilang ama ng programa rin na ito, ay gusto rin po namin kayong hinga ng payo o mensahe para sa ating mga bisita. Tama kayo dyan, Tiang. Wala akong masyadong nakikitang puntong legal. Gayon pa man ay gusto kong bigyan ng isang mensahe itong si Rose sapagkat sa kanya ako nakita yung pangangailangan ng konting gabay o inspirasyon. Kay Rose, nung kausap ko siya kanina, kami ni Doktora, nung sinabi niyang tulungan na lamang siyang makapaghanap buhay. At tinanong ko, bakit gusto mong maghanap buhay? Dahil gusto ko pang mabuhay. Yan ang sagot niya. Yun ay kinuha kong positibong pananaw sa kanya na nais pa niyang baguhin ang kanyang buhay. At ang pagbabagong yon ay magpapasimula sa iyo, Rose. Maraming mga women's group, mga non-government agencies na maring tumulong sa iyo. Subalit, patunayan mo muna. At kapag nakita namin, na-assess namin, hindi kami mag-aatubili na gawin yung karapat-dapat na gabay at pagtulong sa iyo. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben Acosta. Dr. Camille, kamusta po ang naging pag-uusap ninyo ng ating mga bisita ngayong hapon? Unang-una, Chang, dahil kasi ito ay, sabihin na natin, tungkol talaga kay Rose. Alam mo, Rose, ikaw ang naglagay ng tinik sa sarili mo. Binilanggo mo ang sarili mo sa nakaraan. Hindi ka makausad. At napakahirap para sa amin na sabihin sa panandali ang panahon ay maibabago kita, na magkakaroon ka at makukumbinsa kita na kailangan mo ng tulong. Pero isipin mo na lang, Rose, nandito kami para tulungan ka. Hindi ka para husgahan. Maraming nangyaring hindi maganda sa'yo. Pero yun ay dapat sabihin mo sa utak mo, nakaraan na. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Father, eto, ilang beses na rin nating nasabi sa programa, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nadadapa. Pero ang maganda, sa bawat gising natin sa umaga, may blessing tayong natatanggap sa Panginoon. At ito yung maayos natin at maitama natin ang ating buhay. Tamang-tama po. Dahil may plano ang Diyos sa iyo kung bakit ganon ang nangyari sa buhay mo. Kaya ginagawa mong pagtalon sa bintana, anumang pag-aatim ng paghiwa, ganon, ay hindi po isang solusyon sa paglutas ng problema mo. Hindi solusyon, hindi lutas sa problema mo ang pag-iinom. Bagkos yun po ang nagdudulot at nagdadala sa iyo sa kasalanan. Dapat pasulong. Positibo ang hakbang ng buhay mo, hindi pababa, paurong. Araw-araw po tayo nakakatanggap ng blessing sa Panginoon. Ano ang pinakaunang blessing na natatanggap natin? Na may Diyos na nagmamahal sa atin. At tayo nagigising at bumabangon araw-araw na buhay tayo. That's the best blessing na natatanggap ng bawat isa, bawat nilalang sa ating Panginoon. Salamat po. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Carol, paano na kayo ngayon ni Ilyong? Ayoko na po, Tiyangan. Kasi mas maluwag sa dibdib ko na
Maghiwalay kami kaysa magsama kami na paulit-ulit kong maaalala. Mang Ilyong, tanggap niyo po ba ang desisyon ni Carol Tanggap na ko talagang wala na po? po. Tanggap ko po siya. May gusto pa po ba kayong sabihin sa kanya o mensaheng nais ibigay? Meron po sana. Apo. Patawarin mo po sana ako. Tawad. Nagpatawad naman na kita eh. Sana mag-grow ka pa. Good luck sa'yo. Salamat. Marlon, kanina pa malalim ang tingin mo. Mahal mo pa rin si Rose. Mahal pa po, pero siguro mga 45% na lang. Wala na yung 100. Naku, talaga? Meron ka talagang panukat na ganon? Alam mo, Rose, mahal mo rin si Marlon, hindi ba? Oo naman. Oo. Trabahuhin mo yung 45% para mabalik. Hindi kaya? Pwede rin. Ha? Mag-sorry ka na. Sorry na po, sorry. Sorry. Marlon, pwede mo pa bang bigyan ng isa pang pagkakataon? Si Rose. Ma'am, pahinga ko muna sana ako sa ano namin ni Rose. Pahinga Siguro muna. magdidiretso muna ako sa trabaho. Kung ano ko ngayon yung gusto niyang gawin sa buhay niya, bahala na ho siya muna. Basta ang gagawin sa buhay niya, yung hindi nakakasama, yung nakakabuti sa sarili niya. At hangad namin ang mas maayos na buhay na para sa'yo, Carol. At ganun din, Marlon. Sana dumating ang araw na makita mo at malaman mo kung talagang ang mahal mo pa si Rose. Salamat. Maraming salamat po Salamat. sa inyo. Aminan na po tayo, mga kapatid. Anong magandang aral na naman ba ang ating natutunan sa ating pong isyong ito? Sa lahat po ng mga nilalang ng Diyos, tanging tayong mga tao lang ang biniyayaan niya ng puso. Isang puso kung saan namamahay ang pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay dapat pong ipinadarama at ibinibigay ng buo at tunay sa mga taong handa at bukas ang puso para mahalin tayo. Dahil ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo ay ang magmahal at maramdaman mong may nagmamahal din sa iyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mararamdaman mo lang ang tunay na pagmamahal kung ang puso mo ay handa at bukas ding magmahal. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid! Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you, Dance Squad. B1, B2, salamat din. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera sa studio. At sa mga bisita po natin ngayong hapon na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Thank you very much din po, syempre pa, sa pagmamahal at suporta ng ating po mga online sausawero at sausawera worldwide. Mahal po namin kayo. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, kung sino pa ang nang-agaw, siya pa ang mataray. Ikaw yung kahalikan niya. Opo, mamahalan kami. Ano naman, wala ka ng pake. Dahil si Mister sa kanya bumigay. Sa loob po sila ng tricycle. Nagulat na yun ako kasi umuga yung tricycle. Hindi ka lang napagbigyan, ganyan ka. Wala siyang respeto sa akin. Ipis ka ba? Gusto kitang tsinelasin. Paano kung ang kabit meron ding sabit?